Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman ay atin namang itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Tayo ay dadako na sa Mateo Kapitulo 4. Pero bago ang lahat, balikan nga natin ang nangyayari sa Mateo chapter 3. Doon natin kasi mababasa ang sinasabi ni Juan na taga-bautismo na dapat ang lahat ay magsisisi at talikuran ang mga kasalanan at magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang mapatawad na ang ating mga kasalanan. At doon din natin mababasa na talagang tinutukoy doon na si Jesus Christ yung magtitipon ng mga trigo. Yung mga trigo, yung mga mabuting tao. At tipunin din niya ang mga ipa, yung mga masasama na hindi sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Doon pa lamang ay malalaman na natin na ang nag-iisa nating Diyos na buhay ay si Jesus Christ. Siya yung magtitipon kung sa mga mabubuti at sa mga masasama, dahil doon nagsabi nga doon, ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Diba? Ang mga ipa ang tinutukoy dito, yung mga taong hindi nagsisisi at hindi tumalikod sa kanyang mga kasalanan, at higit sa lahat, hindi nagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So ngayon naman ay ating babasahin ang Mateo Kapitulo 4, ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmula sa bibig ng Diyos." Anong sagot ni Jesus Christ nung siya ay tinukso ng dyablo? Nasusulat na hindi lamang daw nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nagmula sa bibig ng Diyos. So sa verse 5, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na luksod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalayan ng mga bato, paamoy hindi masaktan." Talaga naman si Diablo. Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas,
sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Dito naman ituloy natin ang pagtawag sa apat na mangingisda sa verse 18. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Sa verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsiya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Yun yung nilalaman sa Mateo Kapitulo 4. At nababasa natin doon na kung paano tinukso si Jesus Christ ng dyablo. At sinabi nga diyan doon, anong unang pagtukso yung dyablo kay Jesus Christ, sabi niya doon na hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na mula sa bibig ng Diyos na Ama. So talagang
kailangan talaga natin ang Biblia. Kailangan natin mababasa ang mga salita ng ating Diyos na Ama dahil yun ay isa sa kailangan natin upang tayo ay mabubuhay dito sa mundong ibabaw. Dahil tinutukay nga ni Jesus Christ na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang isang tao. So kailangan din natin ang salita ng Diyos dahil ang tao ay binubuo nga sa physical na katawan at sa kaluluwa. So yung kaluluwa ay nararapat lamang na ating pakakainin. Baka naman ang kaluluwa natin dyan ay sobra ng napakapayat, malnourished na dahil hindi nga natin ito pinapakain. So kayon pa lamang ay umpisa na natin pakakainin natin ang ating kaluluwa. At dito din natin mababasa na talagang ipinapangaral ng ating Diyos na Ama, pinapangaral ni Jesus Christ na lahat ay dapat magsisisi at talikuran ang ating mga kasalanan. So, yun lamang po. To God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.